Pansamantalang sinuspinde ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online game na Gore Box. Sa paunang investigasyon, isa sa mga batang sangkot sa pamamaril sa Tacloban ay madalas na naglalaro nito. Pag-usapan natin yan at kasama natin ngayong hapon dito sa PRTV Prime Media Studios si Undersecretary Aboy Paraiso, ang Executive Director ng CICC. Magandang hapon, Yusek Aboy, and welcome back sa Arangkada Balita. Maraming salamat Ninya. Maraming salamat din sa pag-imbita muli sa akin sa inyong programa. So eto na naman po tayo, Yusek. Sa mga hindi nakakaalam muna, ano ba itong Gore Box? So ito isa siyang mga first-person shooter game na naka-sandbox. Ang peculiar sa kanya kasi, hindi siya yung typical na simulation, yung RPG role-playing game. Ang peculiar sa kanya, design siya para mang-attract ng mga bata because para siya Lego. Parang yung isang game din na tinutukan natin dati, yung Roblox. Ganon yung form niya. Nung inimbestigahan natin siya, hindi siya ganun ka-popular. It has only 10 million downloads worldwide and not all of them, and most of them are not active users na. So, nung iniimbestigahan talaga natin yan, nakita natin yung chat group nila, lumilipat sila sa isang chat group, nakikita natin na doon nagkakaroon ng radicalism, doon nagkakaroon ng training, doon nagkakaroon ng indoctrination about, being very violent. Tapos dito lang siguro yung parang dinidesensitize yung mga bata para how it feels. Kunyari, pag nagmamaril ka, what to expect. Tapos nadidesensitize ka na, baril ka lang ng baril. Parang walang real life. Parang wala na sa'yo. Wala na. Oo, kasi nga, parang normal na. Nino-normalize nila. Na nakaka-disturb po talaga, nakaka-concern, ano? Pero so, right now, just to confirm, banned na siya sa Pilipinas. So we block the URL. So pag may yung mga online functions siya, hindi niya na even if you download the app, hindi niyo na siya ma-download. But again, upon further investigation, pa-decline na yung laro eh. Hindi wala na siya wala na yung multiplayer system niya, yung function niya. Last March pa, offline na lang talaga yung mga laro niya. So, but again, we already wrote also to Google Play Store kasi wala siya sa iOS eh. To have it taken out of their application downloads at saka dun sa Steam. So ngayon, wala nang batang pwedeng maglaro nito sa Pilipinas. So if you previously downloaded, nalalaro mo yung offline game niya. Pero hindi ka na pwedeng kausapin ng stranger. Wala na. For example, wala na mag-chat sa'yo. Wala na. Pero ang danger nito, kasi may siya eh, you go to this particular game kasi fanatic ka na. So meron na siyang group chat sa iba't ibang messaging platforms, particularly dito sa mga diadala nila from the game dito sa mga ibang mga messaging. Discord example. Yan, sinabi mo na Discord. Diba? Alam ko yan eh, kasi nag-chat sila and whatever, WhatsApp, di ba? Oo. So, anyway, ito hubang nangyari sa Tacloban ay may connection sa Gore Box? Naging trigger ba yung paglaro ng bata ng Gore Box sa kanyang ginawang krimen? So, like we were discussing earlier, Ninya, parang ito yung ginamit para i-desensitize yung bata. Parang i-expect niya kung ano yung mga ano yung mangyayari, paano yung bumaril, 'di ba? Parang again nawawala na yung yung being in touch with reality niya. So, did someone actually talk to this kid? Meron, nakita natin yung mga conversations, they planned it out. Itong dalawang namaril, may kumausap sa kanila. May groomer, parang ganon? May groomer, parang they were now part of this yung parang extremist group na talagang ina-idolize yung mga mass murderers, school shooters, mga bombers. Kaya nakikita napansin din natin yung the way they dress, yung t-shirt. Yung t-shirt niya ay part ng isang extremist group, di ba? Tama yun. Na namamaril sa mga mass school shooting sa Amerika, di ba? Tama. This was the same shirt that was used in the Columbine shooting. Ito yung t-shirt na sinuot nila. Tapos kaya nga natin na pagtatagpi-tagpi na hindi talaga na yung larong to, hindi talaga dito nag-uusap-usap. They were transferred to another messaging platform. So kami sa CICC, we're trying to piece together. Tapos ang pinapalawak na namin yung dapat reach nito. Kasi dapat yung solusyon natin medyo complete. Kung sakaling
kung ang gagawin lang ho namin, ibaban lang ng ibaban yung mga laro, it's an incomplete solution eh. Kasi it's only a part. It's used to desensitize, it's used to simulate the game para lang masanay ka. And most of the games na nakikita natin, may ganong aspeto rin na medyo may pagka-violent. Pero ang kaibahan nito, walang age-appropriate content. Ibig sabihin, kahit bata, pwede maglaro nito. Walang age verification. Etong gore box na to? Itong gore box na to. So, just to confirm, Yusek, parang you're now telling me na yung isa or yung pareho? May kausap? Yung isa. Yung isa. Hindi, Sino? yung pareho, may kausap sila. Yung parehong bata na namaril sa Tacloban, may kausap? And they're part of this group nga na pinag-uusapan natin. Okay, so pareho sila, hindi isa lang. Kasi yung isa sabi, isa yung 14 lang. Yeah. So both of them. Yeah, and kasi kanina magkausap kami ng PNP, ng NBI, we have to expand the scope of our investigations. Lahat kami mga ahensya. Because again, we see the actors, pero sino yung nag-udyok, sino yung nag-train, sino yung nag-ano. Yes, oo. So, yung bang kausap nila abroad? Yun ang ano nun. So meron sila kasi mapapansin mo, they're kids, pero yung nakita nating mga conversations online, tsaka yung pinaki-share sa atin ng PNP, they were conversing in English, di ba? Parang hindi siya Tagalog lang. Tapos, pag sila yung nag-uusap, I think it's a local dialect, I think it's Bisaya, di ba? So, doon sila nag-uusap sila. Pero even the other conversations, yung sasabi na, wala kayong consequences. There are no consequences. You're just a kid. Di ba? Parang ganun eh. So, baka AI rin yan. Kasi, syempre, kung abroad, English lang yan eh. So, natatranslate sa kanilang salita. Dialect. It can be part of an AI. Kasi pwede rin, na iba rin yung dialect, iba rin yung lingwahe ng mga kausap nila from other countries. Having the same ideals, kasi, again, it's a fanatic, extremist terrorist group na kailangan natin pagtuunan ng pansin kasi hindi natin alam baka yung mga anak natin. We're thinking about one particular game. Yung extremist group na to can infiltrate other games as well. Yes. Yung parang yung pinag-uusapan natin dati, yung Roblox, di ba? Pwede. So, And other games. What other games are we looking at? So, nakikita natin yung ibang mga games na tinitingnan natin. Kasi kung titingnan natin at isusubaybayan natin lahat ng games, mauubos kami because of the So, pina-prioritize namin based on the popularity tsaka yung number of downloads ng game. Kung gaano ilan yung users nila. Ano yung mga pwedeng bantayan? At least aware magulang like yung Gorebox. Ako ngayon ko lang narinig yung Gorebox. Magagalit sa akin anak ko, pero yung Grand Theft Auto, binabantayan namin, yung Call of Duty. So, again, available to sa lahat Pero dapat age-appropriate yung content niya. Ibig sabihin, dapat yung mga mature lang mag-isip na those who can separate reality from games, yun pinapayagan maglaro. Yung mga binanggit natin laro, pag bumili ka sa game store, kasi yun yung may regulation hindi ka bebentahan pag bata ka Oo. And Yusek, sabi mo kanina, yung pagbablock ng mga apps na to is just parang, kumbaga temporary, maybe a band-aid solution. Ano yung pwedeng gawin talaga natin bilang isang bansa para ma-address yung root cause ng problemang ito? So kami, on the technology side, yan pwede namin gawin yan. We can monitor, we can ban, pero it's a ban-aid solution. Kasi ibang aspeto niyan, yung family dynamics, yung mga magulang na dapat bantayan yung mga anak nila, hindi na nababantayan. Ginagawa ng yaya, yung mga gadgets natin, yung cellphone, yung tablets, ginagawa ng yaya para lang ma-appease yung mga anak nila. Ang private sector naman, dapat may self-regulation yan. Yung mga like I said, itong mga messaging platforms na to, kailangan tingnan din natin. So, there needs to be policy changes, there needs to be new legislation. But I think overall, kailangan din ma-educate, ma-integrate. Kausap ko ang DepEd kanina, pinupose namin na i-integrate na sa curriculum natin at a very early age, yung internet safety at saka yung proper use of the internet. And then, palakasin yung PTA para pati yung mga magulang maging aware do sa mga at saka maging mas involved do sa mga anak nila. Ayan. At magandang suggestion talaga na habang bata pa lang, internet safety is now very important. Yes po. Okay. So, my last question para po sa mga magulang na nanonood po ngayon, Yusek Aboy, na nag-aalala sa nilalaro ng kanilang mga anak. Ano ang pinaka-urgent na panawagan po ninyo o babala para po sa kanila? So una-una, gabay,
manmanan natin, tsaka subaybayan natin yung mga anak natin. Pag napapansin na natin na nag-iiba na yung ugali, nagiging temperamental, it's a sign na parang they're being influenced outside the scope of the school and outside the scope of the family. Second po, kailangan gabayan din natin yung paano sila gumagamit ng mga internet nila. Tingnan natin sino yung mga nakakausap nila, lalong-lalo na online. Kasi even the social structure is inside the internet na eh. Yung anak ko nga, kaklase na nga lang niya eh. Pwede sila mag-usap sa school. Hindi, uuwi ng bahay para doon sila mag-usap ng mga klase nila eh. Oo So nga. it's parang nag-iiba na ho yung mundo natin at hindi ho pwede na ipilit natin yung paano kinalakihan natin, but we have to adapt to these changes. Kami sa CICC, we opened up our hotline already. Hindi na yan para lang sa mga sumbong na mga complaints. So pwede na rin kayo mag-report ng mga napapansin yung behavior, so we can Yes. partner up with other agencies for other interventions like counseling na kasama natin ang DSWD at CWC. Oo, yung sa Tolosa na bago lang na nag-threaten siya sa Facebook, babae pa, 14 years Yes, old. yes. Di ba yung mga ganong klase, pwede namin i-report sa Pwede inyo. nang i-report yan because inside CICC, may threat monitoring center na kami na ando na ang NBI, PNP, ando na ang DOJ, ando na ang CWC. So, medyo matetest na namin yung strength ng collaboration ng government and the private sector as well. Anong number po ba ang pwedeng tawagan? Again, it's hotline 1326 po ng CICC. Hopefully ho, na pag may mga ganitong behaviors, again, we'd like to test the collaboration, the strength of the collaboration of government and the private sector para naman ho magkaroon ng mga early interventions para mapigilan natin itong mga ganitong pangyayari. Okay. Hotline 1326. Yes. Maraming salamat, Yusek Aboy Paraiso, sa Maraming inyong salamat panahon. din po. Thank you, Thank sir. you po.